What's up mga kapakpak? What's up mga kapakpak? Mag-driver, sweet lover. Sa BTS, mag-driver, bayaning tsuper. Mag-driver, sweet lover. Sa BTS, mag-driver, bayaning tsuper. Di ba minsan may makikita tayo yung pedestrian crossing, PEDSING ang nakalagay. Parang nasa China lang ah. Oh, yun, nakala ko, nung una akala ko China. dahil ano ba yan, China inspired yung kanyang project na yan. But imaginein mo, PEDSING. Alam mo sa murang Naging question din sa akin kaisipan dati ng yan mga eh. kabataan, dapat hindi ganun. Dahil ako, halimbawa, kamakailan lang galing ako ng ibang bansa, no? Aha. Talagang buong nakasulat yung pedestrian crossing. Sa atin, pagdating dito, PEDSING, meron pang railroad na crossing na hindi mo maintindihan. Pero, alam mo, ito yung mga small things na sa palagay natin, na overlook natin, but we are distorting the very Napaka-importante nun, attorney. Napaka-importante Akala yan. mo lang. The most prostituted political system, electoral. Magandang araw mga kanegosyo. Ngayon ay November 26, 2024 at nandito tayo sa ating lingguhang pagkakataon na makinig at matuto mula sa mga eksperto sa mundo ng negosyo. Ito ang Idol sa Negosyo. This is a public service program that is meant to help aspiring entrepreneurs to recognize work, profession, and vocation and to develop micro, small, and medium enterprises. Ako ang inyong host, Attorney Arnel Mateo, ang President ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, the voice of business in QC. At narito tayo para sa isa na namang kaabang-abang na episode ng Idol sa Negosyo. Tayo ay mapapanood sa Idol sa Negosyo Facebook page at sa Vantage Point Media Facebook at YouTube. Sa ating mga manonood, kung meron kayong katanungan sa ating programa at sa ating panauhin, mag-chat lamang po sa ating Facebook page. Please like, share, and subscribe. Sa ating mga balita, noong November 14, 2024, PCCIQC was awarded by the USAID and the EDC.org the Torch of Opportunities for its valuable participation in the USAID Opportunity 2.0 program, which helps strengthen the systems that support out-of-school youth and improve their access to opportunities for higher education, skills training, employment, and entrepreneurship. The award was received by our directors at PCCIQC, Pax Maghakot, Abby Doloraya, Carmen Soriano, and Jose Villa at Novotel, Quezon City. And last November 21, PCCIQC was also recognized by the Los Santos Medical Center as one of its invaluable partners in providing high-quality healthcare. At ngayon, mga kaibigan, tayo ay may espesyal na bisita mula sa larangan ng food industry. At isa siyang entrepreneur na nagtatagumpay sa kanyang piniling negosyo. Makakasama natin ngayon, walang iba, kundi ang co-founder and CEO ng Wingyard, si Chris Yvonne Santos. Magandang hapon, Chris. Good afternoon, sir. Kamusta? Kamusta ka? Okay naman po. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon dito sa Idol sa Negosyo. Thank you din po for inviting me. Yan. So siguro umpisa, bago tayo mapunta dun sa negosyo mo na Wingyard,
I'm sure marami dito excited malaman ano yung mga products and services and yung direction na pupuntahan ng Wingyard. Gusto nilang malaman sino ba yung people behind Wingyard. So ikaw ngayon ang CEO na and co-founder ng Wingyard. So sino ba si Chris bago siya naging CEO at co-founder ng Wingyard? Actually po, I'm a professional, no, I'm a nurse by profession. So, I took up nursing and then, pinractice ko naman po siya. I'm a registered nurse. And then after that, naging nurse po ako sa BGH, Baguio General Hospital. And then naging company nurse naman ako sa Baguio Country Club. Oh. And then nag-venture po ako here in Manila, pero hindi na as a nurse, as a marketing assistant naman na po siya. Matagal ka bang naging nurse? Matagal ka nag-practice? 2 years din po, sir. 2 years. And then after that, since mababa kasi yung salary before ng nurses here in the Philippines, nag-venture po ako sa corporate world. So dito naman ako sa Manila, naging marketing. And then, more on sa marketing po talaga. Then after that, naging account manager naman ako sa real estate company. So, bakit bigla kang, yung marketing ba na job, is it by accident or talagang gusto mong mag-marketing? By accident siya. By accident, Ako. Kasi pero that time, I didn't know na I have skills for sales and marketing. So, Okay. na-enjoy ko naman siya. Nung nakita ko na kaya ko palang magbenta and makaisip ng mga marketing sa product ng company namin. Noon ko nakita na effective pala ako doon. So doon na po ako nag-focus after that. So, pero ano yung background mo sa marketing? Paano mo siya natutunan? Kasi that time po, sinasama ako nung CEO namin talaga, si Miss Kay, babae din po siya. So parang nakita niya ata, sabi niya, I see myself in you. So parang sinasama niya ako lagi sa mga events, sa mga meetings niya. So doon ko po nag-observe ako, naging shadow niya ako. Doon ako nag-observe na how to deal with sa mga iba't ibang klase ng tao, sa mga bosses, and then sa mga employees like me. So ano ba yung mga aral na nakuha mo nung nandun ka sa ganung trabaho na marketing? Professionalism po talaga. And yung respect po talaga. Yun po yung, dun mo makikita, yung respect mo sa how you talk and how you communicate properly with your clients. Okay. Dun po ako natuto talaga sa pagkita sa boss. So, saka how important yung marketing sa business? Yes. Kasi yung iba ngayon, they think of a business pero hindi nila na-market. Na-market, diba? kahit So, gaano kaganda. paano bang technique dyan para sa mga negosyante? Paano mo ba i-market yung business mo? Number one is you should know your niche. Dapat you should know your target market. Kasi kahit ang ganda ng market mo, kung may tao naman po yung nata-target, hindi din siya magiging effective. So for us, like sa Wingyard po, our target market is students and young professionals. So our menu, the way yung paggawa namin ng reels, and the stories is kung paano po makukuha yung attention nila. Kasi ang attention span ngayon ng mga bata is like less than 10 seconds. Yes. So within that span ng time, dapat na ilabas na namin lahat ng maeengganyo sila. So thorough research po talaga always kung sino yung mga target market. Itong pagdenegosyo, is it something na talagang pinangarap mo? Na one day, I want to be a businesswoman? Yes po talaga. Parang hindi naman sa kasi pero hindi ko talaga siya pinangarap maging employee. Because parang I think I know na parang I have these abilities na kaya kong i-expand or i-explore and i-share with other people. Hindi lang po sa pagiging nurse. Actually, pagiging nurse that's nauso before nung batch namin is lahat nursing. It's either nursing or engineering. So that time, kahit po nakapasa ako, hindi ako focus. So hindi ko nalalabas yung abilities ko, yung knowledge ko regarding that. Then, nung sa business po, I think dun po ako magfo-focus na, kaya ko palang magtayo ng sariling business. I have so many ideas. And I think dun ko siya ma-implement. So, paano ka na-inspire? Kasi from nursing to marketing, paano ka na-inspire na magnenegosyo na ako? Paano ka biglang nag-shift na itatayo ko na yung business?
Kasi po dati nung parang nung nursing pa ako noon, nag-start pa lang yung online, yung MySpace. Parang doon pa lang wala pang Facebook noon. Oo. Doon na ako, mahilig po kasi talaga ako sa fashion. So, that's one of my, ano din po talaga, hilig. So, Oo. nag-start ako noon na bumili ng mga clothes and then I started to sell online. So, doon nag-start yun. And parang naging effective naman siya. Kaya ko siyang ibenta kahit online lang. Ano yun, parang nagba-buy and sell ka? Hindi po, parang buy and sell ba yun? Parang yung Yung retail sa RTW siya eh. So, tas ibinibenta ko siya online. Parang that's the first Facebook before na marketplace. I see. So, yun po yung unang portal noon ng pag you can sell through online is MySpace before. Saka parang nag-aral ka pa ng fashion, di ba? Opo, nag-aral ako sa SOFA. Photography, styling, tsaka makeup. So ano yun, ginawa mo yun dahil nagbebenta ka na online? Since passion ko po talaga yung fashion. Passion for fashion. Ang first ko po talaga is sana maging designer. And then parang doon ko incorporate yung mga designs na gusto ko. But you really need a big budget. Parang yun yung first na gusto ko maging business. And then since kulang po yung budget ko that time, nag-iisip pa ako ng ibang business para magkaroon ng para ma-pursue ko sana designing. Gaano katagal yung yung online store mo before sa MySpace? Mga 2 years din 2 po years, yun. okay. Opo. And you do it while you were working sa yes. As marketing? No, actually nag-start siya during nung nurse po ako. And then nurse ka pala? na-continue ko na siya dito na sa Manila. I see. So, doon ako natutunan maghanap ng suppliers, sa Bangkok suppliers. So, doon ako nag-start na, okay, kailangan pala ganito sa business. Pero that time, yung ganung sistema ng business, anong kapital mo nun? Savings. Savings okay. lang po talaga yung inano ko nun. And yung mga natitira sa salary ko that time, doon ko pinapaikot po talaga yung sa online selling ko before. Tapos, nag-end na siya, yung venture mo na yan. Opo, kasi nung nandito na ako sa Manila, nag-focus na po talaga ako sa work nun. Kasi parang yung work ko is Monday to Saturday. Okay. Then bigla ka napunta sa sa food industry, no? So itong food industry nung sinimulan mo ba to, you're still working o talagang sinimulan mo siya, umalis ka na sa work mo? That time wala po akong work noon. Parang Okay. kaka-end lang ng contract ko that time with my previous employer. And then that's when I met Casey. So, Si Casey ba, Casey katrabaho mo ba Cuenca siya? is Or my business partner and partner also. yeah, partner in life, Partner in life. business. Partner yeah. in business. Pero magkasama kayo sa work before or No po. Siya, schoolmate. She's younger than me eh. So parang we have common friends. Okay. Kaya po kami nagkakilala. schoolmate kayo sa Baguio? Apa sa Baguio, Okay. college. Pero she's younger than me, so I don't know kung naabutan niya pa ako nun. Oo. So parang, yun po. Pero sa po kasi, parang, we have common friends. Kaya kami nagkakilala. So doon po nag-start yung venture namin. So like ilang years ba ang nyo? Nag-abot pa kayo sa school? Hindi na? I think graduating po ako first year siya. Parang, Okay. So through common friend nagkakilala kayo? Apo. So paano yun? Siya ba yung unang nag-isip ng business or sabay kayo? sabay po kami. Sabay kayo? Opo. Pero Okay. may first business po talaga kaming dalawa. Okay. Ano siya, resto bar. Resto bar. Yes, yung Okay. pause po. Yun yung first na venture namin is yung resto bar namin. Pero itong business na to, nangyari ba siya nung magkaibigan pa lang kayo or And partner na po. partner na kami. kayo in life? Apo. Okay, so talagang noon pa lang parang who gave you the idea na mag-resto bar tayo, food industry tayo? Si Casey po kasi siya, HRM graduate. So may background siya sa food talaga. Okay. So parang ang nangyari po kasi siya yung gagawa, ako yung brain. Okay. So siya yung skills, ako yung brain. Parang ako Okay. yung idea, Parang siya you yung have the gagawa. ideas, tapos implement siya po niya. yung, since wala akong background anything, hindi rin ako marunong magluto, gano'n. Oo. So wala akong background sa business, sa food. Siya na po. Ako po sa marketing that time. So akong gumagawa ng mga materials namin sa Facebook, sa banners, lahat. Oo. Pero rin sa mga luto-luto siya na po. Yeah. I think yan yung parang sa business. Minsan kasi yung monopoly of idea,
parang ang hesitation ng ibang businessman, pag hindi ko kayang gawin, hindi ko gagawin yung business. Pero sa inyo, you have the idea, tapos si May Casey ang gagawa. Yes, na-balance po nag-execute, namin. di ba? So parang, ang tawag po talaga namin sa isa't isa is yin and yang. We balance each other kasi ako nga po sa ideas and then siya sa skills. So anything na kaya na mapag-isipan ko for our business, kaya niya naman nagagawa sa kitchen. Pero may hesitation ba kayo noon na kung nung Si sisimulan Casey nyo po. na yung bar and Si restaurant? Casey, kasi ako risk taker. Oo. Sobrang risk taker talaga ako na parang siya yung madaming, paano pag ganito, ganyan. Sabi ko, no, kasi sa business talaga, we need to try. Oo. Then that's how we learn. Mhm. So, doon ko lang po siya napupush na talaga, okay, sige, gawin natin. Kasi, pareho naman po kaming first business namin yun. So, kailangan ko talaga siyang, sabi ko, ay, inaaral ko naman lahat, ganyan. May background din naman ako sa marketing. Tapos siya may background din naman po siya sa HRM kasi management din po yun. And then may luto. So, feeling ko okay na yun na to start a small business. Nung nag-start yung business, parehas na ba kayong nakatutok o siya may work pa siya nun? Pareho po kami nakatutok. Parehas kayo Opo, nakatutok. kasi galing siyang States that time. Nag-work siya sa States for a year. Okay. And then, nung pagbalik niya, we have our own savings. Tapos doon kami na, mag-business na lang tayo. Doon po nag-start yun. Okay. Para hindi na siya babalik actually sa States. Doon kami nagkaroon ng idea na, okay, we start our business para we focus here na lang sa Philippines. So, buti na influence mo siya na subukan natin itong buti nga business. naniwala po siya Diba? sa akin. Pero sa family nyo, both sides, meron bang na into business? Yung mom ko po. Your mother. Sorry. Yung mom ko, sa food business din po siya. Parang doon din ata po ako na-influence. Okay. Na-influence sa bata pa lang po kami kasi parang meron na siyang mga restaurants, may mini grocery, ganun. So may background siya na na-influence na ako na pan mag-manage, ganun. Okay. Pero nung as you grow up, yung business na yun tuloy-tuloy? Yes po, Yung sa mother mo? Apo, hanggang nag-graduate naman ako ng Hanggang sa college, meron gumraduate. pa rin siya. Okay, yan. And itong pag nenegosyo nyo, savings din ang kapital nyo dyan. Savings po, tapos nag-loan kami sa dad ni Casey. Okay. So parang nasa 250,000 po yung na-loan namin. Para Plus simulan our yung bar. savings, yes. Yung bar and restaurant. But ang liit na kapital namin. Ayan. Pero feeling namin that time, ang laki-laki na noon. Oo. Kasi parang ang bata pa po namin noon parang nasa 27, 26 na kami. Saan yan? Saan nyo sinimulan yung unang bar and restaurant? Sa Baguio din po. Sa Baguio din? Opo. Okay. Mga ilang years yan tumagal? 1 year lang. 1 year. So, Opo, kasi napagod ka. Ang hirap pala ng bar. Okay. Doon namin na-realize na ang hirap pala ng bar kasi parang you have to invite your friends para meron kang dapat nakikiinom ka din, ganun, para you have to entertain your friends. Tapos na-realize namin nakakapagod kasi parang lagi kang iinom, lagi kang yung ganun na parang instead na nakafocus ka sa management para dumami yung customers is kailangan makahalubilo talaga, maging host. So, what made you decide na stop na siya? Yun po talaga, yung napagod kami. Napagod kayo. Napagod kami. Parang yung Pero health namin, our yung health. Number one is our affected na yung health. Kasi parang kulang na kami sa tulog, walang tamang kain, walang tamang, yun po, umiinom lagi, Yes. ganun. Sabi ko, we're getting old, hindi pwedeng mag-focus tayo sa inom ng inom lagi. So, syempre, when you do your business, dapat ikaw din nag-enjoy. Yes. Diba? Pwede siyang nakakapagod, pero dapat nag-enjoy ka. Na-enjoy. And for Pero- safe rin yung health mo. Yes. Diba? At that time, parang lahat nauubos na sa amin yeah. that time. So, nung time na yun, parang naisip nyo ba na magpo-food business pa rin ba tayo after this? Food business po talaga yung naging goal namin. Kasi nung time na yun, may wings na po kami nun. Sa bar? Tapos Okay. bestseller talaga siya. Na parang, ba't di tayo mag-focus sa wings? Parang Okay. kasi napansin namin, sa lahat ng menu, dun talaga siya, dun madaming orders. Tapos that time po kasi, dun na parang nung nakita namin, sige, let's try mag-focus sa menu. Meron na kami 5 flavors nun. Parang kami, madali na lang kasi may background na kami. Okay. And then that time po, noong 2018, nagsa-start na rin yung unlimited na trend. Aha. Sa Baguio po nun parang 2 pa lang yung meron and hindi siya everyday. Okay. Pero nung nag-close down kayo ng business na yung bar and restaurant,
kinlose nyo siya knowing that you will establish another one. Yes. Okay. Opo. So hindi siya yung parang close natin to tapos mag-isip na lang tayo ng iba. Ay, hindi po. Ayan. So Parang nag-rest lang kami for a month Oo. But you have the intention na to open a new one. open a new one focusing on chicken. Yes po. Oo. Kasi doon kayo doon kayo 'di ba? Parang magaling. Yun Yung forte yun yung namin. pinakakilala niyo ng product at mabenta. Mm-mm. Ayan. So kailan nagsimula yung yung bago yung business? After a month or Nag-rest ko po kami after a month and then nag-research kami here sa Manila yung sa Unlimited Wings. Tapos siguro nag-research po kami ng 3 months and then nag-open na kami ng October. Parang Okay. ganun. Parang 3 nag-close months. kami ng Okay. April, nagpahinga lang kami ng May, and then June, July, August. Yun na po. June, July, August, nag-research kami and then construction na open na ng October. Tapos Ganun ano kami. yun? Same location or Iba na po, nagbago ibang kayo ng location. Okay. So Naging bakit kayo ibang biglang location. nag-change ng location? Kasi that time po, yung location namin, malayo siya sa town. Okay. Kasi yung Session Road po yung main namin. Aha. So malayo siya. And parang wala ring foot traffic. Okay. Yung parang ang residential lang po talaga siya. Yung market nun. Okay. And then nung may nakita po kaming isang commercial space, para po siyang mall ng Baguio nun. Tapos dun po kami, pero kung makikita niyo yun yung space namin before, maliit lang, tapos loob, tago talaga siya. Okay. Oo. Pero for us, I think okay na yun. Pero maganda kasi yung location. Maganda po yung Diba? location niya. So sa mga nagnenegosyo, that's important. Yes, number one is location. So, yung yung new business nyo, nag-open din siya doon na sa Baguio. Opo. Yan. That's our Pero yung main partnership branch. yung dalawa, syempre, partner in life, partner in business. Hindi ba kayo nahihirapan dyan? Mahirap din po sa start kasi she has her own ideas, I have my own ideas. So Oo. parang nagbabatuhan kami. And minsan hindi ako agree, hindi rin siya agree. Oo. Parang may times po talaga, hindi times. Lagi po kami nag-aaway Oo. na parang, ano susundin ko, ganyan. Oo. Tapos since wala po akong background sa food, minsan napapagalitan niya ako na parang na-hurt din ako, ganun, kasi nasisigawan ako, ganyan. Oo. Tapos yung pala, sabi niya, no, normal yun sa kitchen, Oo. nagsisigawan, ganyan. Siyempre, me as a nurse, tahimik sa hospital, walang ganun. So, naku-culture shock din ako na okay, girlfriend mo ko, ba't mo kasi sisigawan? Pero yung pag-close nung bar, tapos pag-open ng bago, in unison kayo dyan. Hindi niyo yan po. pinagawa yan. Hindi naman. Okay. Talagang agree kami doon sa Yes, decision to close and to open a new one. So in a way, hindi naging masakit yung pagko-close kasi Hindi talagang po. alam nyo may bubuksan kayo. Ayan, so okay. So let's pause for a moment para sa ating commercial break. Huwag kayong aalis. Sa pagbabalik natin, kilalanin natin ang negosyo na tinayo ni Casey at ni Chris, ang Wingyard Unlimited. Sorry, Looking for a job abroad? IPAMS is a DMW licensed recruitment agency offering the best opportunities for Filipinos since 1972. Explore the best job options in various industries and locations abroad. We are a 100% no-fee charging company. This means no placement fees, no processing fees, no salary deductions, no exception. See our jobs at ipams.com and follow us on our social media. Start your career today at IPAMS, uplifting lives. IPAMS is a trusted recruitment partner since 1972. We offer absolutely 100% zero placement fees, providing Filipinos the best jobs abroad. We're uplifting lives.
naging quality time din. Parang alam na nila yung tama at mali, pero ginagawa mo pa. I'm not saying it's not fun. Himas ka ng himas. Haba nun. Kailangan nakakulat lang. Bigger the better. Tapos in terms of will, delikado! Wag lang yung garapal. Ginalay namin yung sa akin tsaka yung sa kanya. Ay pala yun. So sabi ko, wag! Kaya mo yan. Hindi mo kailangan pindutin ng matagal yan. Pag pinitawag yun, oo. Hindi mo ma-unsee. Malapit na to, nararamdaman ko na. Matutuwa ka lang din pagka na-experience mo na siya. It was quite a ride. Oh my God. Very good, very good. Very well said. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at nandito po tayo muli sa Idol sa Negosyo kasama ang ating guest na si Chris Yvonne ng Wingyard Unlimited. So kanina pinag-uusapan natin yung kanilang business na itinayo nila after nilang i-close down yung kanilang bar and restaurant. So Chris, ano na ngayon yung inopen nyo? Ang pangalan na nito ay Wingyard. Yes po, Wingyard Yes. Unlimited. Yes. So kailan nagsimula ang Wingyard? Anong taon? We opened 2018 po. October 2018. Nag-open kami ng first branch in Baguio. So, nag-start lang po kami sa 36 square meters. 36 square meters. Yes, Okay. na restaurant. So ilan ang kasya na doon na customers? Ang ideal po sana is nasa 20 to 25 Okay. seats lang. Pero napakapasok po kami ng parang nasa 40 packs Wow. that okay. time. So, sorry. Yung Wingyard Unlimited po kasi is an unlimited wings and rice restaurant. Okay. So kamusta yung yung first day ng inyong business? Yung first day po namin, we didn't expect talaga na sobrang dadayuhin kami. Okay. So, parang nag-start po, parang nung first, parang konti lang sa morning. Tapos nung lunch na, we had to close ng 3 p.m. Kasi naubusan na po talaga kami ng kitchen. Hindi namin na-expect na yung 20 kilos ubos agad. Okay. So nagulat kayo sa sa pagdating ng tao? Opo. Kasi nag-start kami as 199, unlimited wings and rice. So talagang, 199 lang, doon daming tao dumating na gano'n. Hindi kami ready. Iniisip namin, chicken lang to, ganyan. Yung pala, 10 to 15 minutes yung chicken, and then refill, since unlimited, dire-diretso. Ang dami po namin, nagkaroon kami ng problem sa lutuan ng chicken, sa lutuan ng rice, so ang dami. Kaya, nung first namin, it's a blessing, and it's also disaster din. Kasi, hindi namin ini-expect na ganun kadami po yung dadating sa amin nun. So, paano nyo, syempre kung mag-open kayo ng ganitong araw, before that, anong ginawa nyo publicity? Meron kayong gimmick? Wala po. Actually, wala. Talagang pinost lang namin na unlimited wings and rice 199. Okay. Pinost nyo yan sa Facebook. Sa Facebook Okay. po. Wala pang stories ata nun eh. So, sa Facebook lang. Yun po kasi parang kami yung one of the restaurants na nag-start ng unlimited sa Baguio. Na 199. Okay. Kaya po parang, 199 mura, ang daming tao. Kasi yung ibang, I think dalawa pa lang yung nag-serve ng wings noon. And yung isa, hindi po unlimited. Tapos yung isa, unlimited pero
I think 299. Tapos hindi pa siya everyday. Kaya parang or thinking siguro ng tao that time, it's just a promo. Kaya parang dinagsa kami nung first day namin. Okay. So yung ano niya yan, yung publicity nyo on your personal Facebook, tapos share. Opo, sa Facebook lang namin. Mga KKK. Okay. Anong target nyong audience pa? Target nyo na customers? Ang target po talaga namin is students. Students. Nag-focus po talaga kami sa students and young professionals. Kasi parang iniisip namin, sinong kayang mag-afford ng 199 every day? Okay. Yeah. So iniisip namin, students talaga yung, and ang madami po kasi talaga sa Baguio na population, estudyante talaga. Okay. Yung sa Lucas po kasi hindi naman sila ganun ka, like lumalabas lagi. More on sa students talaga. So yung location nyo, malapit sa schools? May 3 schools po malapit. And one ride lang po kasi siya sa Session Road. Okay. And pwede rin po kasi siyang lakarin. I see. So, kaya yun po yung parang, actually may mga families din na dumating noon. So, anong meron doon sa 199? Unlimited chicken and rice. Rice. Okay. With 10 flavors po. So, mamimili ka ng, for 2 hours po yung unlimited na yun. Okay. So, pagka ang average person po, kasi can eat 6 to 8 chicken. So, plus yung iba-ibang flavors po, so they want to try all the 10 flavors. Kaya naman po, basta within the 2 hours. Okay. So, after 2 hours, kung gusto mo mag-extend, you pay another 199, yes. Okay. Walang drinks yun. Meron po kaming may drinks that's 249 naman. Okay. So parang you pay it separately. Yes. Okay. Additional parang okay. Hindi ba mahirap yung ganyang business na all you can eat? Mahirap po sa monitoring, sa inventory. Doon po kami nahirapan talaga sa start kasi hindi po namin siya mabibilang. Kasi kung bibilangin namin, mauubos yung, wala na kaming time for that, na parang every refill is you have to shut it down. So, ang ginawa po namin is, parang doon kami medyo nahirapan before na ilang kilos na nagamit. Nagkilos na lang po kami kasi kung bibilangin namin, parang mawawalan kami ng time kakabilang. Okay. So, doon po namin natutunan na ikilo na lang natin. Parang kung ilan yung kilos niya, ang range ng sales is like this. Let's say 10 kilos, ang sales natin nasa 10,000, parang gano'n. Doon na lang po kami nagre-rely before. Pero yung business na to, bago nyo sinimulan, parang dumaan din kayo sa proseso na we have to do a business plan, marketing plan? Actually, nung first wala po. Talagang sumabak na kami. Itong sa Wingyard? Yung first branch. Okay. So, parang nag-trial and error talaga kami nun. Okay. So, dun parang dun na yung research namin, dun nag-start yung trial and error. We tried, dito kami nag-try po ng mga unlimited sa Manila. So, dito kami nag-try kung paano i-serve, kung paano nila, thank you, kung paano nila ginagawa yung strategy nila na hindi. Kasi minsan po, ang mahirap doon kasi is, pag hindi kinakain, tinatago na lang. Pag nabusog na, tinatago sa mga bones. Talaga? Ang dami pong gano'n. Na parang busog. Kasi meron po kaming leftover charge. Okay. So, parang hindi sila magbayad ng leftover. Hihimayin nila or itatago sa bones na gano'n. So, lost po namin yun. Okay. So, instead na sana parang, sabi nga po namin na pwede namang i-take out. Pwede i-take out. Pero you have to pay for the chicken. Kesa naman masayang. Opo. Parang 20 pesos lang naman to take out. Kasi syempre, hindi nyo naman yun isa-serve. Yeah, hindi na po namin itapon na yun Diba? So, nabanggit mo kanina, you have 10 flavors. Diba? So, before, parang 5. Sa bar, 5. Opo, 5. So, paano kayo nag-iisip ng mga flavors na yan? Yung main po ata namin nun, yung nag-isip na po kami ng other flavors is yung pang kids. Okay. Kasi since yung flavor namin nung sa bar is more on the spicy side, kasi nga pulutan siya. It's partner po siya ng alcohol and beers, bar chow. Inisip namin, dapat since restaurant na tayo, we're a family restaurant, dapat i-include natin sa flavors yung kids. So doon po nagkaroon kami ng gravy, doon na nadagdagan yung gravy goodness, honey cheeks, yung mga matatamis na side naman na po, ng mga pesto, gano'n. Yung mga nadagdag na parang may flavors na hindi maanghang, may matamis, may cheesy. Doon na po namin in-add. Tapos inisip namin, ano ba yung mga gusto talaga ng mga tao na kakaiba. So parang itong flavors na to, parang trial and error din. Yes, trial and error din po siya. So meron kayong mga flavors na minsan after nyo pag-release,
tinitigil nyo na rin? May isang flavor po kami noon na tinanggal namin tapos pinalitan namin kasi napansin namin hindi siya na in-order lagi. Oh, So okay. doon nung parang after I think 3 months po na parang hindi nagagalaw tong sauce na to. So Okay. kailang nag-isip kami, mag-isip tayo ng anong pwedeng ipalit na magugustuhan ulit ng Okay. customers. So sa ngayon, ano ang binabalik-balikan? Honey na chicks po flavor? talaga. Honey cheese Number 1, flavor. honey chicks and alio parmesan. Okay. Garlic parmesan po kasi. Yun pa yung mga bestsellers namin. Ang Pinoy po kasi mahilig sa matamis talaga. Okay. So, yun pa yung honey chicks. Na, So every time they eat, complete na yan? Opo, Parang complete. Mamili ka kung ano sa 10 ang gusto mong Opo, flavor. ano sa sampu. Kasi po yung sa amin, hindi siya, we're not like other unlimited na isang flavor lang per refill. Kami po Yes. kasi 2 flavor. So they can try na parang Okay. hindi, masulit nila na, ay na-try ko yung gantong flavors, ganyan. Para yung experience nila, hindi siya bitin. Parang Yes, so grabe no, 10 flavor. So para I'm sure pag natapos mo yung 10 flavors, Busog ka na. Matapos na rin yung 2 hours. Kasi 10 chicken na yun. Yes. So para meron kayong tagline, di ba? Parang chase the flavors. Oo. So talagang pag natikman mo yung lahat, pipili ka na anong babalikan mo ng flavor. Oo, tama. Yan. So maliban sa dito sa flavors ng chicken, sa rice, ano pa mga products na meron kayo sa sa Wingyard? Nag-add po kami noon ng mojos, fries, tapos sa main branch po nagdagay din kami ng unlimited pizza and pasta. And now, Unlimited? Opo. Okay. Unlimited lang. Carbs on carbs. May rice na, may pasta, may pizza. Yung po yung mga in-add namin na additional menu sa okay. Unli Wings. Kasi may mga nagtatanong po nun na hindi naman po lahat is mahilig sa wings din. So, we need to add So, unlimited pizza and pasta. Apo. Magkano naman yun pag unlimited pizza and pasta? Nung nag-start kami, that's $299 and $399. Nung 3 years ago po. Okay. Nung mura pala. Ano yun, parang inclusive na yan? Or kapag nag-take ka ng unlimited pizza and pasta, kasama na yung chicken? Opo, kasama na rin kasama siya. na siya. So, parang add-on siya Opo. dun sa unlimited Sa mo. unlimited na Okay. chicken. Okay. So, itong mga food na to, ideas mo to? Ideas po namin both. Ideas yung dalawa. Okay. Opo. So, sinong chef? Si Casey po talaga yung Si sa Casey. kitchen. More Okay. on sa, yun nga po, yung ideas, Oo. tapos pag-uusapan namin, and then kung kaya niyang gawin, doon na po kayo magpa-final decision. Okay, labas na natin. Tapos yung mga flavors nyo, ano na to, parang mixture na ni Casey. Namin pong dalawa din. Hindi kayong dalawa. Yung sa recipe po, nag-research po ako, tapos si Casey, in-enhance niya na lang yung mga naisip kong recipe. Okay. Siya na po yung gumawa kung paano, okay, mas okay itong gamitin na ingredient na to, gano'n. So, dun po siya po yung parang nag-finalize nung ideas ko sa recipe. Siya na yung nag-finalize, and siya na rin yung nag-execute. Okay. So 2018 no, yung Wingyard. So doon nag-start yung una yung branch. Apo. No? So after nun, ilang branches na ngayon ang Wingyard? 15 branches. You now have 15 branches. Okay, congratulations. Thank you. Congratulations, Chris, and of course to Casey. And kailan nagkaroon ng pangalawang branch? After 3 months. After 3 months? Yes. So sino to? Sino tong kaibigan nyo rin? Parents po ni Casey. Kasi parang that time, kasi may parents po nasa States eh. So, Okay. And my family actually, ako lang talaga sa Baguio. Oo. And my kids. So that time po kasi, sa sobrang ang dami po talagang pumupunta sa amin, hindi namin na-accommodate lahat. So nasasayangan kami sa spillover na, or pag-antay nila sa amin na, doon na po, nung sumisikat na kami, naglabasan na lahat din, nag-open na yung mga ibang tao. Ginaya na kayo? Yes, parang 10 na po kami agad nun eh. Parang after 2 months, 10 na yung competitors namin. And then, parang naisip namin, I think we should open a new branch. So, nag-open na po kami, naghanap kaming business partners po noon. Sakto po yung parents ni Casey gusto mag-invest sa amin. Kaya nag-agree kami na, okay, sige, we open a new branch. Oo. Then, Saan doon po yung na po, location nun? sa Session Road na po. Session Road. Opo, sa Session Road na. Doon So na ngayon kami sa start. Baguio, you have 2 branches. Now, 1 na lang. Kasi One, okay. nag-close na po during the pandemic yung isa. Okay. So, niretain namin yung
yung second branch kasi malaki po yun. Oo. Yun yung 115 square meters na before 36 Sa Session lang. Road, tabi-tabi dyan eh. Pag Opo. nasa Baguio ako, dyan ako pupunta. Sa Session, doon po Session kasi Road. lahat. Saka yung mga pagkain, masasarap yung pagkain dyan sa Baguio. So, yung that's your second branch. So, Opo. the rest, sana yung mga locations ngayon ng Wing Yard? Yung company owned po nasa 4. 4. Ay, 4 ba? 5 po. And then the rest are franchise. Okay. So, yung next po ng La Union namin, next ng Baguio is nag-La Union na po kami. So, may Okay. third branch ng La Union and then may nag-first franchise po sa amin nun dito sa Taguig. Okay. Then, pero nilipat niya po ng vegan. Mhm. And then, nagkaroon po kami ng Binyan, Olonga po, Isabela, lalayo na. Yan, dami. Mhm. Tapos, ayun, saan pa? Isabela, Dasmariñas, nagtagaytay na rin po kami. So, kailan niya nag-start na nagpa-franchise na kayo? 2019 po. Okay. So, pinag-aralan muna namin kung paano. Ang dami na nag-i-inquire noon. Pero nag-focus pa lang kami sa expansion ng second branch. Okay. And then, 2019 na kami nag-start ng franchise po noon. Kasi, doon na po kami mag-a-attend ng seminar, nahanap na rin kami ng consultant Okay. para we can start our first franchise. Yes. Hindi kayo nahirapan doon sa pag-establish ng franchise? Mahirap din po sa start kasi parang nasa stage pa lang kami ng inaayos namin yung operations ng branches namin that time. And yung mga inventories na walang, tapos magpapa-franchise na kami. Kaya po parang after a year bago, nahirapan lang kami sa monitoring. Yun po talaga. Pero itong pagpa-franchise, hindi ba siya yung something na parang medyo naging hesitant kayo? Hindi, nung first po kasi talaga hindi namin siya plan mag-franchise. Pero ang dami po talaga kasi nag-inquire noon na di ba kayo magpapa-franchise, ganyan. So parang, sige, try natin magpa-franchise. So doon na po kami nag-start nga mag-research and kumuha ng consultant. So talagang kayo, desidido kayo? Opo, desidido din. Na ipapa-franchise na namin to. Kasi sa dami marami po inquiries. parang baka ito na yung growth nung hindi lang growth as company owned, growth talaga ng buong company national. Parang ganun. Para lumaki siya. Tapos yung first franchise nyo, ito yung nasa Fort ba? Opo, sa the Fort. So may sa Taguig. Taguig. So that was in 2019. 2019. Okay. Tapos 2020 kasi nagkaroon ng pandemic. Diba? Opo. So during that time, ilan na yung franchise nyo nung nagkaroon ng pandemic? First pa lang po siya. First franchise. Okay. Tapos 3 branches na po kami noon na company owned. And then, I think 2020 po yung lockdown. Yes. Tapos 2021, yung medyo nagkaroon na ng hindi na ganun ka-strict. May mga inquiries na po kami ng franchise. Okay. Pero how was it during the pandemic? Kasi syempre, you're in the food industry and definitely affected yung business nyo. So how did you survive yung pandemic? Yung sa branches po namin sa Baguio, yung isa pong kinlose namin. Pero inabsorb naman ng main yung mga staff doon. Okay. Hindi po nag-close si session. Close lang po yung dine-in, pero yung take-out and deliveries, open kami. Okay. Kahit din-open po namin kasi we need to help our staff, yung mga employees namin. Kasi pag na-close po kami, wala silang work, wala silang pagkukuhanan. So parang parang ang business talaga, mini-maintain mo siya, not for yourself. Yes, for the employees. Iisipin mo yung employees eh. Kasi po hindi rin sila taga Baguio eh. So rin sila hindi rin sila nakauwi sa mga province nila kasi nung lockdown. So wala pong magsusustain sa kanila that time. So hindi rin po kami kaya talaga pwedeng mag-close. Saka And that mabait time, naman. bawal pumasok ng Baguio. Opo, bawal lumabas. Diba? Ganun. Sobrang higpit nung Baguio nun eh. Yes. Sobra po kayo. Actually, since pandemic, hindi pa ako nakabalik sa Ng Baguio. Ayun. Sobrang strict po nun. Kaya sabi po namin, yun lang din po itutulong namin sa staff. Paano yung franchise nyo? Kasi dito sila sa Taguig. Nag-close po sila pero tinransfer nila sa vegan kasi they're from vegan. Okay. So dinala nila nun. Pero that time din po close din sila nun. Nag-close din po sila.
So, kinlose sila during pandemic. Tapos, after pandemic, Nag-open nilagay na naman nila po. sa Opo. vegan. Okay. So, buti hindi naging Hindi siya total closure. Oo, hindi siya total closure. So, paano mo pinipili yung mga franchise? May assessment po. Mhm. Parang may mga, kung ano yung background nila, kung if they have a background in business, and if they have enough budget to sustain the business. Kasi Okay. not everyone naman you need a buffer talaga. Safety na hindi naman po kasi lahat pare-pareho, lalo na sa location. Parang sa amin, sa session, madaming tao. And madaming students. Even if maganda yung location nila, pero hindi naman lahat is magastos sa lugar na yun o mabili. Hindi, iba-iba po talaga yung market namin. Pero from your end, tumutulong kayo na papag-aralan yung location nila? Yes, so may assessment naman po kami lagi. And continuous naman po yung support namin since hindi nga kami pwede mag-visit. Nung time na yon, nung 2021 po kasi nagkaroon kami ng 3 franchise. So nandun si si Laguna, si Cavite, and si Isabela. So malalayo. Nag-uusap lang po talaga kami through Messenger, through group chats. So doon po kami nagmo-monitor, nagsasend ng pictures. Kung everyday po kami nagpapasend ng pictures ng chicken, pictures ng sauces. Since hands-on kami ni Casey sa paggawa. Actually, kami po ni Casey yung first talagang gumagawa ng sauces. Wala pa kami staff noon, 2 lang kami ni Casey, kami nagma-market. So, pag makikita namin na, bakit ganito yung color ng sauce? Alam na namin agad na there's something wrong. Tapos, pag may nakita na po namin, doon na kami mag-visit kung tama ba yung ginagawa sa sauces, are they following our instructions, ganun po. Okay. Ngayon, yung wing yard, ilan ang tao ngayon ng wing yard? Sa Baguio po, I think nasa 25 po. 25. Opo, may commissary rin po kasi. Yeah, pero, ano yung challenges nyo sa tao? Mahirap po ang employees. Sobrang hirap po kasi parang, yun nga, yung number 1 sa attitude, kung hindi sila discipline, madaming late, hindi ko alam kung parang madami silang late, tapos yung hindi nakakasundo usually yung mga employees. Okay. So, paano nyo nire-resolve yung mga ganong challenges? Kami po kasi parang more on sa yung ways namin ni Casey is yung pag magpapmeeting kami, ako usually po kinakausap ko isa-isa. I always say na we should respect. Number 1 is respect sa ating lahat. Kasi how can someone respect you if you don't respect other parang people? Parang kasama yan sa core values ng core employees. values ng Weird is respect po talaga. Parang dun sa umiikot kasi parang paano ka re-respetuhin nga kung ikaw mismo hindi ka nag-respect the golden rule. So, syempre, kailangan ma-set yung standard Yes po. Kasi the moment na merong isang customer na maka-experience na hindi magandang treatment from the staff, ano na yun? Sunod-sunod na yung Opo, lalo na ngayon sa diba? social media, ang bilis. Yes, magko-comment lang sila, gano'n, masisiraan na talaga kami. Kaya may proper training po. And we always naman pinapakinggan laging side ng our staff. Let's say na para may nagreklamo, tatanungin namin, papagawa kami incident report, what happened, and then tapos papa-explain namin. Kung may tama din naman siya, i-weigh na lang po namin na parang, but you always have to respect the customer. Laging, totoo yung customer is always right. Kasi lalo na ngayon na sobrang bilis social media, mag-post lang sira tayo agad. Siyempre, you have 15 branches, di ba? So, when you say standard, hindi lang siya sa main mag-a-apply, hindi lang sa company owned, sa lahat, di ba? So, ngayon yung mga nag-franchise, paano nyo minomonitor na sila rin, they follow the same core values for their employees? For now po, since malalayo sila, we have mystery shopper, parang secret customer, alam na tuloy nila. So, I mean, we have that na parang may mga mag-visit, may kakain doon para makita kung paano nila tratuhin, like how the employees po treat the customers, and then yung standard ng chicken, ng sauces, kung malinis ba yung restaurant, malinis ba yung mga tables, everything, even the CRs. Then, pag nag-report na po sa amin, tas pag may mga lapses yung mga branches, doon kami naman na po yung mag-visit ni Casey. So, iisa-isahin po naman yung mga branches. Parang, okay, we have to confirm kung totoo ba to. Since that time po, medyo maluwang na yung
may MGCQ na, may ganun na. Oo. So, nakaka-visit na kami ni Casey noon. So, talagang, ayaw po kasi muna namin magbigay ng memo Oo. kung hindi namin, kami mismo ang nagko-confirm. Para at least may support yung memo na ibibigay namin sa franchise na, okay, may first na nag-visit, kinonfirm namin, so it's true. Doon na po kami mag-release ng memo. I see. So parang ano rin, yung ensure na madidiscipline Yes po. yung mga employees. Kasi syempre, we're doing business. Kung hindi maganda yung treatment ng ating staff sa customers, mawawala yung business Yung natin. business. Diba? And of course, sila rin, as employees, Mawawala ng work. mawawalan sila Kaya ng po work. lagi namin sinasabi na isipin nyo na business nyo rin to. You have to love your work kasi it will reflect everyone. It will Yes. reflect you as a person. It will reflect also sa bosses nyo. Yes. Parang ganun po. Saka syempre, pag employee ka, consider yourself as a partner. Yes, totoo po yun. Na you have to ano po talaga, alagaan mo yung business. Parang isipin mo you're the owner na rin. Ganun Yes, po. so kasi mahirap yung mindset na parang Nagtatrabaho lang. 8 to 5 lang ako, o ganito Opo. lang yung oras ko. Basta makapag-serve, di ba? Opo, yun lang, makapag-work lang, ganun. Yes, so customer experience. So kapag pumunta ang mga customers sa Wing Yard, anong nararamdaman nila? Yung sa, I think yung excitement po. Kasi nga, since number 1, unlimited siya. Number 2 is yung sa flavors, kung matry lahat. And number 3, meron po kasi kami sa Baguio ngayon na since I'm part of the LGBT, meron po kaming flag. So, maririnig po parang, safe space. Maririnig mo po yung lagi na, safe kami dito kasi there's a flag. Ganun na, tanggap kami dito, parang ganun. How important it is na talagang not for only for Wing Yard but for all restaurants to be that open, to offer a safe and inclusive environment. Kasi now 2024 na I think we should respect each other's gender na po, kung ano yung pong, as long as they're happy. For us po kasi parang hindi na siya important na parang i-judge mo yung tao on kung ano yung gusto nila sa buhay nila, ganun. Kasi we have kanya-kanya naman po tayo ng goals sa life, may kanya-kanya tayong galing, and hindi hindrance ang pagiging part ng LGBT. Saka pag sinabi mong customer experience, you have to cater to all. Yes, diba? everyone. You cannot say na exclusive lang siya. na masaya ang customers kung merong nafe-feel nila na they're left out or they're not being treated fairly. And yung staff din po namin, we have LGBT, part of the LGBT din po yung mga staff namin. So parang kasama yan sa orientation yun sa kanila. Okay. So yan po, no, maganda ang ating kwentuhan sa storya ng Wing Yard with their CEO, Chris Ibon. So let's pause for a commercial break. Babalik kami agad sa mas marami pang impormasyon, kaalaman at inspirasyon mula sa ating bisita. So diyan lang po kayo at magbabalik kami. Ano po ba yung pinagsasabi ko? Big bands feeling generous. Got a big house, that's my preference. Sitting pretty at the top, Mount Everest. Yeah, I'm bossy, dripping sauce. Gas bells like I'm Severus. Puffing on the best asparagus. Take my sweet time, never in a rush. 'Cause I'm bossy, dripping sauce. Elio rising, I am so inspiring. Ayan, real scenario yan. Kasi ang naging policy noon, di ba, before, long before nung nasa LTO tayo, yung plaka, kukunin mo yan sa LTO mismo. Nagkaroon ng mga pagbabago dun sa mga policies at yung isang policy noon, binababa kay dealer. No? Kung saan mo nabili yung sasakyan, dun ibababa yung plaka.
Ang problema naman ito sa mga dealer, ito yung based dun sa experience natin, ang sisipag nilang magbenta, pero ang kupad nilang ibigay yung plaka pag nandyan na. Ano? So, ikaw, ang halimbawa, nabili mo dito sa dealer yung sasakyan, minsan, 2 buwan na palang nasa kanila yung plaka pa rin, hindi man lang maitawag-tawag sa'yo. Hindi man lang maitawag. So, ikaw naman, hantay ka ng hantay, magtatanong ka ngayon sa LTO. Nasaan na po ba yung plaka ko? Sa dealer. So, sasabihin nung nasa dealer na po yan. Kaya nga maganda to dahil meron ng plate inquiry system ang LTO para malaman mo, matrace mo kung nasaan yung plaka mo. Yung mga challenges ng ating community na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. No? Una, napakababa nung kaalaman ng ating mga kababayan pagdating sa usaping ito. Kaya magugulat ka kapag binabanggit natin yung mga datos na sa Pilipinas na lang, pumapalo na tayo ng nasa 34 to 40 na kada araw na nasasawi sa ating mga kakalsadahan. Sa kabuuan, tao ng bilang, pumapalo na rin tayo ng halos 14,000 no, or 14,000 at most, at hundreds of thousands yung mga naitatala natin mga injuries, both yung masasabi natin serious physical injuries at ang isang nakakalungkot din dito, people, sa sektor ng kabataan, ultimo ang Philippine Statistics Authority nagpalabas ng kanilang data na in 2022 pumalo ng 1,720 yung batang. Yan, magandang hapon po muli at nandito tayo sa Idol sa Negosyo with our guest, Chris Yvonne Santos ng Vineyard Unlimited. So, batiin natin yung ilang manonood sa ating Facebook page. So, nanonood sila Roy V. Galfo, si Lance Luis Maharlican Caviteño, at si Ann Ramos Abilino. So, marami tayong nanonood ngayon. At merong katanungan dito, Chris. Sabi dito, kasi nabanggit mo kanina na your life partner is also your business partner. So, sabi dito, ano ba yung pros and cons of having a life partner and also kasama mo siya sa business? Sa pros po, I think mas madali kasi you know each other na alam mo na yung mas madali na siyang makipag-communicate kasi nakakasama mo siya every day. Yes. So yung ideas nyo, hindi ka na mahihiya na nung magkaroon ng babanggain yung idea niya, parang hindi na siya magiging hindrance na kaya ko bang sabihin to, gano'n. That's one of the pros. And since partner po kayo, mas madali ring i-execute lahat ng ideas and plans. Magtutulungan, ayun, merong teamwork talaga as a partner. Hindi hindi mo siya kalaban eh. Parang kampi kayo sa lahat ng bagay. So, yun yung mas madaling mag-work na may kasama. Yun po yung pros. Sa cons naman is, nung nagsa-start kami, since nagkakapaan pa kami noon, parang magka-clash talaga kami ng ideas, nagka-clash kami ng, syempre mas iba yung work niya, ibang sa akin. So, minsan clash po talaga. May iyakan. May walk-out. May iyakan, may walk-outan. May time nag-away kami sa restaurant, iniwan ko siya. May ganun, may habulan, may mga ganung pangyayari po. So, pero hindi ba siya like, syempre minsan break na tayo. Ang daming beses. Pero natuto po kami noon na parang, okay, this will make us stronger. We have to talk about it, kung ano yung problem. Since hindi na lang kami, parang baby namin yung Vineyard. Parang kailangan natin tong ayusin for our business. Yes. So, pinag-usapan namin noon na, okay, dati kasi pagalingan kami parang ganun, kaya ko to, dapat maniwala ka sa akin, ganun din siya. So, parang may kanya-kanya kami. Ang watak-watak po talaga kami. So, anong nangyari? Pinag-usapan namin, okay, we need to compromise. Okay, pag ito, idea mo to, so supportahan kita dyan, since yan naman yung forte mo. Pero pag yung idea ko naman, kung dito ako magaling, supportahan mo ko. So, nag-balance kami na, doon na kami natuto na, okay, sige, pag need ko ng help mo, hingi ako ng tulong, doon mo ko tulungan. Hindi yung parang, hindi, kailangan ganito, inanag mo ko. So, nag-balance kami doon na parang, okay, magaling ka sa skills, magaling ako sa brain, then doon lang tayo. Pag kailangan na natin ng isa't isa, we join forces. Okay. Ganun po. Pero maliban sa inyong dalawa,
meron bang ibang nag-guide sa inyo? Nagbibigay ng advice? That time po, we have our franchise consultant, si Miss Thea. Okay. So, siya po yung nagtumutulong sa amin na paano ba i-handle yung business as business partners and as a couple. So, parang nag-a-advise po siya sa amin nun na, okay, dapat professionally, ganito yung gagawin nyo. And then, pag i-separate na yung love sa business. Yes, Kasi pag yes. pinaghalo, mahihirapan talaga kami. So, paano nyo na-separate yun? Mahirap siya. Practice. Opo. Parang Pinag-practice trial niyo and error. Yes, oo. Parang sa start talaga, hindi maiwasan na magsisigawan talaga kami. Ganun. And then sabi namin, parang mali na itong ginagawa Napagod na rin natin. kayo. Naapektuhan. Yes, nakakapagod yung everyday kayo nag-aaway. Naaapektuhan na yung business. Imbis na nag-grow, nagkakaroon na kami ng lapses dahil nag-aaway kami. So, Okay. doon na po kami nag-focus. Hindi. Kailangan maging okay tayo para maging okay yung business. Okay. Ayan. O, syempre, dapat okay ang owners, di ba? Yes. Kung okay yung owners, okay din yung mga franchise, di ba? So, sa mga franchise nyo, meron ba kayong mga naging problema? Nung mga first batch po ng franchise namin, may mga nagka-problem po kami sa standards ng sauces and sa chicken. Ganun Okay. po. And sa management also, sa cleanliness po ng restaurant. Ganun. Kasi since yun po yung chinecheck namin lagi. Siyempre, pag ganyang business, importante. Pag food po talaga Diba, pag yung food safety. Opo. Pag malinis, you can assure na malinis din yung food. So, yun po yung strict kami sa standards namin nun. At that time, parang ilang beses na kami, yung may process po kasi, di ba, yung may memo, may warning, may ganun. Hindi po sila sumusunod. Okay. Then, nagkaroon na po kami ng decision na we have to remove the franchise for the other branches. Okay. So, siya parang, kumbaga kayo, hindi nyo concern kung, kasi yung iba na, ayaw nilang i-close kasi you're getting income from them, di ba? So, kumbaga sa inyo, from your end, kung hindi masunod yung standard, we have to, close it down kung ayaw talagang makorek. Makorek, yes. Kasi Mahirap at the end of po the day, affected kayo yes, doon. yung main branch. Kasi may time po talaga na mga customers na nagme-message na parang, ba't po iba yung sauce nyo sa gantong branch? Sila na po yung mismo nagsasabi na hindi po masarap yung sauce nyo sa gantong branch, hindi po tulad sa Baguio. Okay. Since main branches sa Baguio, alam nila talaga yung flavor namin. So, nadidistinguish nila na bakit dito po walang lasa, hindi po niya kalasa yung sa Baguio. Doon po So, kami. sa mga owners, sa mga business owners, how important it is na seryosohin mo yung yung ganyang mga feedback ng customers? Sila po talaga yung natin yung source of income. Parang we can't deny na sa kanila po talaga tayo kumikita. Kaya dapat po best service po talaga. Kasi na po yan pag word of mouth na pag sinabi, masarap dito, malinis dito, balikan nyo. So magkakaroon ka ng new customers, may retention of customers. So number one po talaga is the customer service and the food standards. Kasi kung yun, sa dami pong business ngayon, you have to be on top. Hindi lang po hindi lang sa food, customer service din po talaga. So, very important na makinig tayo dun sa ating mga customers. So, sa mga magnenegosyo, makinig po kayo sa kanila kasi sila rin makakatulong sa inyo para mas lumago yung ating negosyo. So ngayon yung Wingyard is not only for profit, parang tumutulong din kayo So ano ba yung mga ginagawa ng Wingyard outside the business to help the community? May advocacy po kami ni Casey na para siyang charity work na feeding program. Okay. We started po sa Baguio, I think 2019. Pag Christmas po, ganun, nagkakaroon po kami ng parang we give out meals. Okay. Hindi lang po sa sa mga organization. May time na sa Malcolm Square po, parang it's a park in Baguio. Na nandun lang kami. Kung sino yung gustong kumain, bibigyan po namin. Ganun. Parang yun yung gift giving namin nung time ng Christmas. And then sa mga nababagyo din po, nagbibigay din po kami ng mga nagiging kami yung parang portal, we bridge the gap from the
sa mga nabagyo and sa mga gustong tumulong. So, Okay. pwede po silang magbigay ng mga clothes sa Okay. wing yard, mag-iwan, and then kami na po magpapadala. I see. So, next naman po is, here, nag-venture na, pinasok na rin namin ng, since we have other branches here in Metro Manila, nagkaroon na rin po kami ng sa feeding program din po sa DSWD, and then sa mga barangays po dito sa Manila po, and the seniors. Okay. Itong CSR nyo, parang kasama nyo rin dito yung mga franchise. May ibang branches po na kasama po sila. Okay. And then, rin po, we ask for approval if they want to give din po na cash or food. Kasi po may times na yung kailangan naming tulungan is in Cavite. So, kailangan namin kumuha ng stocks sa Cavite po, sa branch na yun. So, if they allow us na doon kami kukuha sa kanila and magdo-donate din po sila. So, sinasama din po namin sila sa mga CSR. So, parang you ask for donations at the same time, yung inyong company nag-allocate kayo for it. So ano yung kagandahan? Anong kagandahan sa isang negosyo na you also do CSR work? Yung parang since tinutulungan kami ng tao, it's yung fulfillment na parang okay, it's pagbabalik naman to other people sa mga hindi nakaka-afford po, na parang since parang we're so blessed po na parang na madami kaming customers, so parang yun naman po yung way ng giving back namin, na para ma-feel din naman po ng mga ibang tao na okay, may time din na blessan din sila that day, and they feel na hindi lang they are supported by other people. Yes. Na they're not alone. Saka ang sarap sa pakiramdam, yes. di ba? Ang sarap pa sa feeling, lalo na pa sa mga bata. Yes. Kasi iba po yung smile nila, parang, kasi po, hindi, di ba po, ang chicken kasi matitikman mo lang usually pag birthdays, lagi may occasion. So parang for them na is for a regular day, matitikman nila yung chicken na parang iba po yung smile. Doon po ako talaga naana sa mga smile ng bata na makakain ako ng chicken today. Parang sa kanila yun na it's a win for them that for us na chicken lang yan, ganyan. Para sa kanila, it's a big deal na po. Saka syempre, when you feed someone, yung tao na yun, mas makakapag-isip siya ng maayos. And of course, para maabot niya yung pangarap niya, dapat maayos yung pag-iisip niya. Diba? So yung mga bagay na yan, ginagawa mo through your business, and of course through other organizations. Parang member ka ngayon ng Rotary Club. Yes, sir. Opo. Sumali din po kami that time sa program po ni MP Rufi. Yes, sa Rotary Club of Rotary Club San Francisco del Monte. Yes po. Yan. Po kami sumali po kami. Nagbigay lang din po kami ng meals sa mga attendees po that time. Okay. Na kids. Tapos maliban dito sa charity work, meron din kayong parang mga mentorship na ginagawa, ang Wing Yard. And of course, you involved ka sa mga mentorship program on business. So, ano ba yung mga ginagawa nyo during mentorship? Yung recent po is yung sa PLCC, Philippine LGBT Chamber of Commerce. So, umakyat po sila sa Baguio. And sa Baguio ginawa? Yes. Tinarget po nila yung MSMEs din ng Baguio. Okay. So, since I'm part of the LGBT group, yun po yung way of giving ko din and sharing my knowledge to other business owners in Baguio na part din po ng LGBT. So, dun po kami, parang we have our own mentorship. And we share yung learnings po, kasi sumasali din po kasi ako sa mga programs ni DTI ng KMME, and Bayan Academy. So, ganun po yung mga, so mga natututunan ko doon, ay share mo yes. No? Yes po. So, sa isang business owner, very important yung learnings, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na kabisado mo kaagad lahat. Yes, di ba? So, like you, parang dumaan ka sa ganung proseso na nag-aral ka. Diba? So, how important it is na umattend dyan sa mga ganyang training sa DTI and other private organizations. Nung first po, kasi parang hesitant ako na parang since
business owner na ako, feeling ko alam ko na lahat. Pero ang dami ko palang hindi alam. So, sobrang advantage po siya talaga nung natutunan ko na parang, ang dami, kasali din po kasi ako sa PCCI-QC. Yes. So, ang dami pong programs ng PCCI-QC. Doon po ako nag-start na pinupuntahan ko halos lahat din na programs doon. Opo. Kasi ang dami palang ni government, ang dami niyang matutulong sa mga MSMEs, ang dami, lalo na yung mga like sa DOST, may mga loans pala. Wala po akong idea sa ganun. So, na-broaden yung knowledge ko. And yun nga po, yung since sumasali na ako sa mga trainings, doon ko na-realize na talagang importance ang continuous learning ng as an owner, na you should never stop learning for your business. Kasi yung trend iba-iba, lalo na ngayon, digitalization. Even if nasimulan ko yung Facebook, yung computers and everything, nahirapan ako ngayon kasi may AI ngayon. Yes, that's part of marketing na din. So, ang dami kong kailangan pa rin matutunan para ma-implement ko sa business namin. So, parang tulad ngayon, ilang years na Wingyard? 6 years. 6 years, di ba? Pero the learning never stops. Yes, ang daming bago. kahit pa nasimulan mo siya, dapat sasabay ka sa times. Sa trends. Di ba? So, nakita mo yung importance na sumabay ka sa trend. Tapos, yung mga pagsali sa organization. Marami kasi gusto nila, sila lang, di ba? Networking po is, totoo yung you need networking to help each other. Hindi naman po parang you need people to help you. Ang maganda po sa networking is nakakahanap ka ng supplier. So parang kayo, client niyo yung isa't isa. Yes. And then parang ako, I have lots of friends, pwede ko ring i-refer. So mas maganda sa business owners kasi talaga is nagtutulungan po kami sa organization. Hindi lang siya na parang, I have business like this. We thought before, lalo na before nahihiya po ako before that sa mga organization kasi parang ang tataas na ng mga to. Parang owners ng malalaking na company. Pero napansin ko, ang humble po talaga nila. And they will really help you. Yes. Pag nalaman nila na small business owner ka lang, ang dami po nilang referrals, ang dami po ng learnings din coming from them sa mga experience nila. And yun din po yung nakatulong sa akin na para palakihin and na-inspire ako na mas mag-innovate si Wingyard. Yes. So, dapat hindi ka mahiya, di ba? Yes. Kapag nag-join ka sa mga organizations like PCCI, talagang itap mo yung opportunity kasi maraming learnings. And yung learnings na yun, hindi lang sa mga trainings sa mismong kasamahan mo na miyembro, marami kang matututunan sa kanila. So, ang daming ginagawa ni Wingyard, ang dami mong ginagawa, Chris. Tapos, syempre, magkasama kayo ng partner nyo. Paano nyo ngayon binabalanse yan? Work-life balance. So, work-life balance, since I have 2 kids din po. So, parang every weekend, we go out. We make sure na ilalabas po namin sila. And sa daily naman po, I make sure na I help them with their assignments. I make sure din po na hindi ako lagi nakafocus sa business. Kailangan they're part always, every day of my life. And then sa amin naman ni Casey, pag nandito ako sa Manila, siya naman po sa Baguio mag-manage. Since parang siya sa operations, ako naman po sa franchisees. So inano po namin na ako dito, ikaw dyan, para ma-balance namin lahat. Hindi kami nagka-clash na sa isa lang kami nagfo-focus. We have our own work po. Siyempre, 15 branches yan, di ba? So, lahat talaga yan dapat ma-monitor. Yes po. Dapat mabantayan. So, yung mga bagay na to, like, ilan yung kids mo? Dalawa? Ilan taon na sila? 15 and 12. 15 and 12. So, medyo malaki na. Teenagers. Yes. Yeah. So, ano bang kagandahan pag nagnenegosyo pagdating sa work-life balance? Is it something na mas mahihirapan ka mag-work-life balance or it's something na mas maganda? For me po, ang advantage ko sa kanya is I can manage my own time. So for that day, hindi ako na-trap sa 9 to 6 na I'm nasa office lang ako na hindi ko mapuntahan yung mga anak ko or gano'n. Na pag uwi ko, tulog na sila. Kasi ganun po yung job ko before. Lalo na nung nurse ako, 11 to 7 ako, so tulog ako sa umaga, gising sila. Wala kaming communication, hindi kami nagkikita. Ang advantage for me ngayon is yun nga po, I have my own time with my kids, flexible yung time ko.
if need namin magbakasyon, kaya ko magbakasyon. Yes. Oo. Hindi tulad dati na kailangan ko mag-apply ng leave. Oo. Ngayon, anytime kaya kong gawin. And also, since online na lahat, kaya kahit nasa bakasyon ako, na ma-manage ko yung business namin through online. Sabi nga nila, ang business owner, wala naman talagang day off. Wala talaga. Pero if you want to, talaga makakapag-day off ka. So, yung yung kahit tulog ka, nag-iisip ka, totoo yun. Parang, dapat sa employee, ang employee, 6 o'clock wala nang iisipin. Tayo pong business owners, hindi, continuous yan. Hanggang madaling matulog araw. Ka. Totoo po, Diba? sabi ko kahit nananaginip ako, yung business ko pa din. Totoo po yun. Saka talagang 24/7. Yes, totoo. Diba? Parang, hindi mo matatawaran yung ginagawa ng mga business owners. Not only for the business itself, but also for its employees and the community. Yun po yung mahirap kasi hindi lang sarili mo yung iniisip mo eh. Mas iniisip mo pa yung employees mo and your business compared to you. Kasi mas you protect your employees kasi they lean on you. Umaasa po talaga sila sa inyo. Kung ano yung growth mo is growth din nila. So, sa mga natatakot mag-business, ano yung mabibigay mong advice sa kanila? For me po talaga kasi is risk. Risk. Kung walang risk, hindi po talaga yung dream mo is hindi mo ma-attain kung hindi mo kayang i-risk yung money mo, yung business. Pero for me po kasi, ang advice ko lagi is, i-risk mo yung kaya mong mawala. Parang, kunyari, mag-i-invest ako ng 200,000. Kasi ang risk nga po, hindi naman lagi talagang pag nag-business ka is magiging successful. Yes. Mostly po talaga is babagsak. So for me, mag-invest ka ng kaya mong mawala, yung hindi ka, pag nawala, mawawala yung buhay mo. Like, wala ka ng fallback. So pag magbe-business ka is, okay lang, pag nawala yung 100,000, may fallback pa ako. Pwede pa ako mag-work. And, pag may work ka, don't leave your work. So, kung kaya mong pagsabayin yung business and yung work para may pang-sustain ka sa business, kung nahirapan siyang mag-thrive. Yeah. So, kailangan calculated. Yes po. Calculated risk. Yes. Diba? Yun nga yung parang ngayon po, sir, yung sa mga napupuntahan kong mga seminar is natutunan akong gumawa ng BIP, mga business plan, gano'n. They really need that also. Kailangan, before sila mag-open ng business, is pag-aralan muna nila yung business, yung target market. Kasi ako naswertehan lang talaga namin na sumabak kami ni Casey nang walang kaalaman. Walang business plan. Pero since nung ngayon natutunan ko na siya sa mga trainings namin, kailangan nga talaga nito, mag-forecast ka, meron kang inventory na hindi ko nga alam before yung profit and loss. At least ngayon, alam ko na siya. Kasi before, inisip ko po dati, sabi ko kay Casey, mag-aaral ako. Tapos, ang mahal pala. Ang mahal ng entrepreneurship, ng MBA, ganyan. Parang, it will take 500,000. Kaya sabi ko, I'm so thankful talaga sa mga projects po ng organizations and ng government. Yeah. So, yun, kailangan risk. Gamitin mo kung may capital ka, yung capital na kaya mo ring mawala. Sugal talaga siya. Sugal ang negosyo. And it's for those people who are willing to take the risk, 'di ba? So, kapag nag-fall ka, ano naman dapat, 'di ba? Hindi tigil mo na ba yung business or ano? For me, no. Kasi po ako palaban talaga ako. I think you should really know kung ano yung business na gusto mo na may enjoy mo. Kasi ang hirap po pag magbi-business ka tapos hindi mo naman na-enjoy. I think yun yung nagiging reason bakit din hindi nagiging successful. Kasi parang nahihirapan ka hindi mo na-enjoy. For you, burden siya. Not like yung parang kahit minsan maliit lang yung kita pero na-enjoy mo eh. So nagkakaroon ka ng work-life balance. So, parang okay lang kahit pumapasok ako, na-enjoy ko naman siya. And from there, doon mo makikilala yung sarili mo sa business na, okay, alam ko na kung paano siya patakbuhin, mas magkakaroon ako ng ideas para mas lumaki siya and mas dumami yung kita ko. Kasi pag focus ka po talaga and gusto mo yung ginagawa mo, ang daming ideas talagang papasok sa'yo to help yourself and your business. Not like yung parang, ayoko itong ginagawa ko. So wala close na. Close na lahat. Wala nang, parang from there pa lang, sinabi mo pa lang ayoko na.
wala na talagang magiging motivation for you. Yeah. So maraming salamat, Chris, no, sa inyong mga aral na shinare sa ating viewers. I'm giving you this opportunity na i-plug natin ang Wingyard. To everyone who's watching us, thank you po. Again, ulitin ko po, the owner of Wingyard Unlimited. Our main branch is in Baguio. It's an unlimited and rice restaurant and a franchising company. And we have our branches also here also po in Manila, in Panay and in Eastwood, near Eastwood in Circulo Verde. We have also other branches po in La Union. And check our page na lang po, ang dami po kasi. So check our page na po, Wingyard, at Wingyard PH. Sa Facebook and sa Instagram at Wingyard PH din po. Yan. I-follow natin ang Wingyard Unlimited at marami pa tayong malalaman tungkol sa Wingyard. So, ako right now, no, napakahalaga yung mga aral na ibinahagi sa atin ni Chris. So, ilan sa mga natutunan nating ngayong araw na to yung respect. No? That's very important. When you do your business, if you have a business partner, kailangan may respect kayo sa isa't isa. Same thing with the employees. Dapat may respect kayo sa ating mga customers. And of course, very important yung matuto. Learning is a continuous process. Hindi porket nasimulan mo, yun na siya. Kailangan mong sumabay sa trend, kailangan mong sumabay sa panahon para naman mag-survive yung ating negosyo. And of course, yung risk. Very important that you take the risk. If you want to do business, kailangan malakas ang loob mo. Willing ka na mag-fall, and at the same time, babangon ka rin. Sabi nga ni Chris kanina, as long as you enjoy the business, whatever happens, magiging successful yan basta nag-e-enjoy ka. So, bago tayo magtapos, abangan natin sa November 28 ang AI-powered content creation for business and advocacy workshop. This is led by Introspect and this is supported by Idol sa Negosyo. It will happen on November 28 from 5 p.m. to 8 p.m. And of course, next week, abangan po natin ang next guest natin. Ang next guest natin is Miss Ann Francisco of Perinos Bibingka. So maraming salamat, Chris, Yvonne, for this interview. Napakaganda ng ating discussion at sa inyong ating mga manonood. Maraming salamat sa pagsubaybay. Patuloy tayong makinig, matuto at maging bibo sa mundo ng negosyo. Samahan niyo kami next week sa susunod na Martes para sa mas marami pang kaalaman at inspirasyon. Ingat po tayong lahat at patuloy nating abutin ang ating mga pangarap. So huwag kalimutang i-follow ang aming official Facebook page para sa karagdagang updates, information at iba't ibang tips sa mundo ng negosyo. So be inspired, achieve business and professional growth, pay it forward. Magandang hapon, ako po si Attorney Arnel Mateo at ito ang Idol sa Negosyo. What's up, mga kapakpak? Sa lawak ng daan, ilang pangarap ang tutungo sa dating hawaan. Ligtas na uuwi, ligtas na tatawi, ito pa rin ang dugo ng bayan. Ating ingatan, ang kanilang kinabukasan.
sabay-sabay tayo sa biyahe.